Senator Lito Lapid handa umanong magbitiw sa kanyang pwesto kapag napatunayang sangkot siya sa operasyon ng Pogo. Maring itinanggi ni Senator Lito Lapid ang akusasyong sangkot ito sa operasyon ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Sa pagdidig ng Senate Committee on Women's, Children, Family Relations and Gender Equality, nanindigan si Lapid na walang katotohanan at mali ang naglabasang balita na may pagkakasangkot ito sa Pogo sa nasabing lalawigan. Aniya, kung may ebidensyang magpapatunay na may kinalaman ito sa Pogo sa Porac, Pampanga, ay handa itong magbitiw bilang senador. Tugon ito ng senador sa aligasyon ng hindi pinangalan ng vlogger na pag-aari nito ang 10 hektarya na lupain na kinatatayuan ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga, kung saan nagkatayo ang 42 gusali. At ito po ang ating pag-usapan sa ngayon ay pagpapatuloy sa ating usapin na kung saan ating pinopokus kay Mr. Lito Lapid at kanyang mga kasama diyan sa Pogo, Pampanga. Shout out diyan kay Sir Lucio Gahotos diyan sa Northern Samar sa Katarban ba? Pakinggan mo ko. Makapakinig kayo mga taga Katarban at mga waray-waray. Mga maupay nga aga sa inyo tanan. Tapos sa mga iba pa ay dito naman po tayo, magpatuloy naman tayo. Ito naman po yung bagong episode. Pero una, bago ko umpisahan, ako po ang isasabihin kong una ay ganito. Yung pangako ko sa inyo na 4 na senador, 9 na congressmen, at isang gobernador at iba pang opisyal ay isisiwalat ko ay malapit-lapit na po. Pero isa lang ang sinasabi ko sa inyo, kung ano man yun, sige, basta kay ating ano yan. Okay, antayin nyo lang yan, pero sinasabi ko sa inyo na isa sa 4 na senador ay, isa pa lang masabi ko sa ngayon ay si Lito Lapid. So, yan ang una kong katibayan na talagang meron siyang connection sa Pogo sa Porac, Pampanga. At ang nais ko lang sabihin, pero sa susunod ko na isiwalat kung ano ang mga partisipasyon niya. Okay? So, sa ngayon, iba muna yung pag-usapan natin. Noong isang araw, ipinakita ko na yung katibayan na may lupa siya doon sa lupa na kung saan ay tinayo yung Pogo. Okay? Yung lupang ito, malawak ito, 106 hectares. At isa dyan sa lupa dyan nakapatong dyan ay Royal Grand Palazzo na pag-ari na ni Roberto Pert Cruz na kaibigang matalik ni Mr. Lito Lapid. At si Mr. Roberto Cruz ay nagre-representa sa 4 na magkakapatid na mga Cruz. At sila ay ang malabo ang kanilang pagkuha ng lupa at ito ay inagaw nila mula sa mga magsasaka na kung kanino iginawad ng Department of Agrarian Reform noong 2001, pero noong 2003 ay kinuha nila, binalik sa ilang kanila, kinuha nilang isa sa katibayan ko ay talagang piniki nila mga perma ng mga magsasaka. So, okay. Siyempre, itong si Roberto Pert Cruz na siyang presidente rin ng Victoria Tourism Park, na siyang nagmamay-ari ng subdivision ng Royal Grand Palazzo, ay kailangan niya ang tulong ni Lito Lapid noong 2001, 2002 at 2003. At dahil si Lito Lapid ang gobernador ng Pampanga. So, yung lupa kasi ay sakahan. So, kailangan, alam mo naman yung mga negosyante sa lupa, gusto nila ang lupa ay mataas yung presyo. So, paano mapataas ang presyo sa lupa? Sa pamamagitan lamang po sa pagpapalabas ng isang ordinansa sa munisipyo ng Porac at para ito ay ideklara na hindi na sakahan, kundi isang patayuan ng bahay o pamahay at isang mga patayuan ng mga komersyo at patayuan ng mga turismo. Okay? So, dahil yan, ang dating lupa na sakahan ay nagkakahalaga lamang na 100 hanggang 500 per square meters
pesos ay kung i-convert na ngayon, maghahalaga, tataas ngayon ng halaga hanggang 10,000 piso kada metro kwadrado. So imagine, kung 106 hectares ang pinag-usapan, ang kada metro kwadrado ay 10,000 pesos per square meter. So, ibig sabihin, kada hektarya, 10 million. So, times 100, that is 1 billion. Mahigit. So, ibig sabihin, yung lupa na mura ay napahalagan mo, nabigyan mo ng halaga na mahigit 100 million at pwede mo na ngayon iutang sa bangko na kahit 60 million or sabihin mo lang 600 million lang, kahit hindi mo na bayaran ang utang sa bangko, iparibata mo sa bangko, kikita ka pa. So, ngayon, kung bakit yan ay kailangan ng papel ni Mr. Lito Lapid bilang gobernador ng Pampanga ay sapagkat ang ordinansa na zona na pagiging hindi na agrikultura ang lupa ay kailangan aprobahan ng provincial level. Siyempre, sa provincial level, ang hari doon ay si Lito Lapid, gobernador siya. So isang utos na lang yan sa mga bukal o board member ay aaprobahan na ngayon ang ordinansa ng PURAC. At kung maaprobahan, tataas ngayon ang presyo ng lupa. So kapalit niyan sa pabor na binigay ay binigyan ni Roberto Cruz si Mr. Lito Lapid. Iyon ay ayon sa ating source, no? Na binigyan si Mr. Lito Lapid ng malaking lote sa 106 hectares. At iyan ang 106 hectares ay naaprobahan bilang tumulong din si Lito Lapid at sa pamamagitan ni Gloria Macapagal Arroyo na siyang presidente noong araw na yon ay na-convert, na-aprobahan ng Department of Agrarian Reform na ang sekretaryo noon ay Roberto Obet Pagdanganan sa bilang turismo, komersyo at pang-residential na lupa. Biro mo 106 hectares na sakahan, kinonvert sa ganun lang kadali. Kasi iba na may connection kay Lito Lapid, may connection kay Gloria Macapagal Arroyo, siyempre sa mga Pineda family, may mga connection din sa, sila nili mga ibang opisyal ng bayan ay susunod lamang sa utos ni Gloria Macapagal Arroyo yan. So, para ngayon, gaganda yung pagbebenta o pagsasangla ng lupa at maraming bibili, kailangan siyempre ni Roberto Cruz na endorsement ng malalaking mga tao kagaya ni Lito Lapid. So kapalit ng endorso, ulitin ko lang, binigyan siya ng lote. Okay, sa lote na yan, diyan siya nagpatayo ng kanyang mansyon. Okay, so ngayon ng isang araw, pinakita ko, hinamon niya ko yung isang tax declaration na kung saan nakalagay ang pangalan ni Mr. Lito Lapid at kanyang maasawa na si Marisa. So, yun ay isa sa katibayan. So ngayon, ang isa pa sa katibayan na akin nakuha ayon sa aking source, nung tumatakbo pa yung pogo na yan, ay isa daw sa manager itong si Mrs. niya o dating Mrs. niya na si Marisa Tadeo Lapid. So kung ano man, hinihingi kung totoo man yun o hindi, nasa kay Lito Lapid niya pag-deny. Pero ayon sa aking source ay talagang pinag-uusapan na manager sa Pugo, ito si Mrs. Marisa Lapid. So ngayon, ang pag-usapan naman natin sa ngayon ay itong litrato na binigay sa akin na kung saan ay makikita mo na dikit na dikit, close na close, as in BFF, si Mayor Jing Capel ng PURAC, Pampanga, at saka yung boss ng PURAC, Pugo, na si, ang pangalan niya, Cassandra Cathy Ong. So ito pong litrato, tingnan ninyo. Gusto ko makita ninyo yung litrato para sasabihin nyo hindi ako nagmamarites. Oh, yan. O, tingnan nyo yung litrato mabuti. Yan ang litrato po. Ang nakaputi, nakita ninyo ay si Mayor Jing Capel. Ang babae na naka-jumper ay si Cassandra Cathy Ong. Siya po yung boss ng Pugo ng PURAC. O, tapos may iba pa silang kasama dyan. Guess where, kung saan yan. Ito yung nakuha po ng 2021. Ito yung nakuha dito sa Pugo Land kung tawagin. So ngayon, kung yan ang ating pwede natin gamitin to na pruweba na talaga may connection si Lito Lapid. Kasi bakit? Kasi magkakutsaba naman talaga at magkaibigan ng matalik din si Jing Capel at saka si Lito Lapid. At matandaan nyo nang magpakita sa Senado si Lito Lapid,
kunwari pa sila, tanungan kay Jing Capil, pero ano na yun, praktisado na kung anong sasagot, di ba? Sabi, Jing Capil, mayor, wala akong lupa dyan. Siyempre, yes, tinuturuan niya si Jing Capil kung anong sasagot. So, yan po ang mga dagdag na pruweba kung bakit masasabi natin talaga si Lito Lapid ay talagang may kinalaman. Hindi pa yan ko pa yan sinasabi kung ano ang meron sa 4 na senador na may connection din doon sa Pogo na yan. So ngayon, nais ko lang din tirahin itong salita ng palabas na balita ni Mayor Jing Capil na bilang mayor daw ay wala siyang kapangyarihan sa ilalim ng Supreme Court na papasukin at i-raid ang Pogo. Kaya ginamit niya ang decision ng Supreme Court sa Lim versus Court of Appeals at Pilapis versus People. Pero ang pagkakamali ni Jing Capil ay hindi ito nag-a-apply, hindi nagagamit ito sa kanyang kaso. Kasi ang kaso niya, tinatanong lamang siya, sinasabi niya na walang mga business permits itong mga Pogo na to o mga negosyo dyan sa Pogo. So ngayon, pag walang business permit, unang gagawin ng mayor ay hindi niya na sa totoo lang, hindi niya na kailangan inspeksyonin. Bakit mo kailangan inspeksyonin kung walang permit? Ang pwede mo lang ma-inspection ay yung mag-permit. Nag-apply ng permit at binigyan nyo ng business permit. Kaya may karapatan kayo mag-inspection. Pero yung hindi pa na-renew ng 2024 ay hindi nyo pwede pasukin yan. Kundi may karapatan lamang kayo, Mayor, na isara. Bakit nyo pa kailangan inspeksyonin? Hindi naman nga nag-apply sa inyo ng renewal. Pero kung makita nyo naman sa labas, kahit hindi na makita sa labas, kung tumatakbo negosyo hindi, isara nyo lang. Padlock nyo lang kasi walang negosyo, walang resensya. Ganun lang kasimple. Pero yung kanya, yung katwiran, tinanong siya sa hearing na hindi daw siya makapasok. Pilit daw nila pinapasok tapos pinigilan sila. So ngayon, binigyan niya ng katwiran kung bakit hindi siya makapasok dahil sa decision ng Supreme Court. Pero yung decision ng Supreme Court na binabanggit niya ay nagsasabi, bawal ang mayor at ang kanyang pulis na mang-raid. Bakit? Mang-raid bang pagpasok ko doon? Hindi naman Mag-inspection lang kayo kung meron kayong maayos na fire extinguishers, fire systems, kung meron kayong health systems na maayos, kung meron lahat, maayos ba? Hindi naman kayo papasok para mang-akusa ng tao at hindi kayo papasok para mang-aristo. Yun ang bawal. Ang papasok ka mang-aristo at papasok ka magkakaso. Ang sayo lang naman, papasok ka para lamang titingnan kung nasusunod yung mga patakaran patungkol sa kuryente, patungkol sa mga apoy o fire. Siyempre, kailangan may fire extinguishers, kailangan may sprinkler systems kasi malaking building na. At siyempre pa, kailangan kung nakatupad ba sila sa tinatawag sa kalusugan. Kailangan niya at saka titingnan din kung ang lahat ng mga empleyado ninyo ay mayroon pang occupancy, business permit, permit to work or work permit. Kasi bawat bayan, may karapatan po ang bawat bayan na kailangan na i-require ang lahat ng nagtatrabaho sa kanilang bayan o city na kukuha ng work permit sa kanilang bayan. So, pwede yun kasi ang pakay nila, hindi magkulong na tao, hindi mang-aristo. Oh, Mayor, huwag ka naman bangangan dyan. Halata naman kayo ni Mayor Lito Lapid na nagkukutsabahan kayo. So, ngayon, isa ka pang dagdag kong ebidensya na kung bakit si Lito Lapid ay talagang in na in sa Pugo, sa Purak, Pampanga, ay ito, pakinggan ninyo yung ilalabas ko rito na broadcast ni Mr. Percy Lapid noong September 22, 2022. Ito ay ilang araw lamang bago siya binaril noong October 3, 2022. So pakinggan ninyo ang sinabi ni Mr. Percy Lapid nung araw pa. Nung araw pa bago siya mamatay. Ito, papakinggan ninyo. No, yan. I-play ko Pakinggan ninyo ano sinabi ni Mr. Percy Lapid laban sa kanyang kamag-anak na kanya ng tinakwil. Giisip mo. Pero ikaw ang chairman ng tinatawag na Games and Amusement Committee sa Senado. Kung di ako nagkakamali, si Lito Lapid yan, mga kaibigan. Bakit hindi niya napapaimbestigahan ang mga nangyayari sa Pogo?
Ang nangyayari dyan, meron na ba kayong narinig na pinaimbestigahan ni Lito Lapid ang PAGCOR? Hindi. Nakikinabang siya. Kaya niya lang kinuha yung chairmanship para makinabang siya. Kaya walang investigasyon. Pogo. Lalo ngayon nakatakot-takot ang krimen. Sipin mo ngayon merong na aresto. Ito, 43 foreigner ang nasagip di umano ayon sa pulis, na mga nagtatrabaho sa Angeles City, Pogo, dyan sa Angeles. If you're a business owner, then animated explainer videos are the best way to capture attention. Get more followers. At ito ay naaresto ang isang inchik. Isang inchik, na dahil ikinulong niya itong 43 dayuhan sa loob ng Pogo mismo. Sa Angeles City, malapit sa Angeles. Sa Balibago yata ito. In a statement, sa isang pahayag ng Central Luzon Police Director, Brigadier General Cesar Pasiwen, sinabi niya na ang PNP Anti-Kidnapping Group operatives ay ni-raid, sinalakay yung Lucky South 99 building sa Phil-Am Friendship Highway sa Angeles City para sagipin si Wu Jia at ang 42 foreign nationals. Sabi ni General Pasiwen, ang mga pulis na umaresto dito kay Chen Yiben, 33 taong gulang, ng Clark Freeport Zone, isang human resource officer para sa Pogo Company.